Dinarayo ng mga parokyano ang mga tindahan ng hamon sa Quezon City at Maynila. Ito raw kasi ang handang hindi pwedeng mawala sa kanilang hapag sa Noche Buena mamaya. May ulat on the spot si Lay Alvis. Lay? Rafi, nandito tayo ngayon sa isa sa mga sikat na tindahan ng hamon dito sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Alam mo, Rafi, malapit nang ma-sold out ito nga mga tinda nilang hamon. At ang natitira na lang ngayon, ito nga medyo malalaki, nasa around 2,000 pesos yung presyo at ang bigat naman nito ay nasa around 3 kilos. So ngayon, bukod dun sa malalaking hamon na nakikita ninyo, pwede pa rin naman bumili na ng nakaslice. So ito, nasa magkano kuya? 950 per kilo. Gano'n na po kayo katagal na gumagawa po ng hamon? Siguro sa mga 30 years. Kasi nag-start yan sa lola nila. So, third generation na sila. Talagang family. Okay. Ano naman po yung espesyal sa hamon po ninyo? Okay. Special siguro secret yung kasi talagang recipe yan ng lola nila. And then, syempre sa family nila, sila na yung talagang nag-ano nito. Hanggang ngayon, yun. Every year, gumagawa sila tuwing December. Pasko, syempre. Rafi, makikita natin dito sa loob ng kitchen nila, tinotorch yung mga hamon para yung labas magkaroon ng glaze. So, ayan. Nilalagyan ng sugar, tapos tinotorch. So, Rafi, kanina naman ay galing tayo sa isa pang kilalang tindahan ng hamon sa Quiapo, Maynila. Pagbukas pa lang kaninang alas 7 ng umaga ay dinumog na ng mga mamimili ang tindahan para makabili ng hamon. Siksika ng mga tao, makabili lamang ng espesyal na hamon na ihahanda nila mamayang Noche Buena. Kahit pa may kamahalan ang presyo ng hamon doon na naglalaro mula 840 hanggang 1,150 pesos, marami pa rin ang bumibili. Yung iba ay ang binibili na lamang ay yung scrap ham o yung mga pinagtabasan. Ito yung pinakamura na nasa 840 pesos ang kilo. Mahal man, ayos lang daw dahil Pasko naman at para sa iba ay bahagi na raw ng kanilang tradisyon sa pagdiriwang ng Pasko ang hamon. Nasa 60 years na raw na nagbebenta ng hamon ang tindahang iyon sa Quiapo. Buwan pa lang daw ng Hulyo ay naghahanda na sila para sa mga bulto-bultong hamon na binibili sa kanila tuwing panahon ng Pasko. Tradition. Saka masarap to. Masarap ang hamon dito. Ano ang bibili nyo ngayon? Scrap. Lagi na may scrap hamon binibili ko. Siyempre, kailangan din naman, pagka ganyang may special occasion, kailangan special din ang treatment mo sa family mo. Kahit naghihirap, yun. So ang ham talagang part siya na Actually, ham ang number 1. We celebrate the birth of Jesus Christ, hindi ba? Tapos ang Filipinos, they are traditionalist. So that's sa atin, tradition sa atin na magkakaroon tayo ng Pasko. At the same time, meron tayong masarap na handa sa lamesa, di ba? So Rafi, yung tindahan sa Quiapo ay bukas hanggang 7 p.m. mamayang gabi at bukas ay sarado sila at magbubukas na lamang muli sa December 26. Ganon din dito sa tindahan kung nasaan tayo dito sa Katipunan at sasara sila mamayang gabi. Hanggang oras po kayo? Siguro mga 6 o'clock lang. Tomorrow po close. Close kami tomorrow and then 26 siguro open kami. So yan munang latest mula rito sa Katipunan sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Lay, meron ba namang option para dun sa mga health conscious? Kasi usong-uso ngayon, di ba? Yung mas mababa daw yung calorie. Meron bang ganyan dyan, Lay? Dito po, tanungin natin si Kuya. So Kuya, paano yung mga ayaw mag-meat? Meron ba kayong alternative na siguro chicken or fish? Mayroon naman kami chicken relleno din and chicken galantina kung ayaw naman talaga nila ng Chinese ham. So mayroon din kaming embutido, beef tapa, mga barbecue, mga ready to cook na, marinated na siya. Fish, mga bangos. So Rafi, paalala lang sa mga mag-Noche Buena mamaya, hinay-hinay lang sa pagkain. Rafi? Okay, maraming salamat sa iyo, Lay Alvis.